Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay? Ang ganda ng isi-share ko today. Alam ko maraming nagtatanong, no? Kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga pag-iisip. Ito na, ultimate. Okay? Ano ba gagawin? Ba't hindi mo makontrol? Hindi mo maiwasan yung catastrophe, yung negative thinking? Ano bang gagawin talaga dapat? Okay? Sige, pasensya na kayo sa itsura ko. Ako'y walang ligo. Ang aga ko umalis ng Quezon. It's 5:30. I'm going to Quezon. I'm going to Manila. Okay? Para maabot ako dun sa aking choir sa mass. Yan. Sige. Una, kailangan maintindihan mo ng maigi. Bakit ba nagkakaroon ng catastrophizing, negative thought? Ibig sabihin ng catastrophizing, yung tipong simpleng sakit ng ulo, ginagawa mong cancer. O, yun ang ibig sabihin ng catastrophe, catastrophizing. Simpleng palpitation, heart attack. Yan agad iniisip mo. Okay? Hirap sa paghinga, may malubhang sakit na. Okay? Yan ang catastrophizing. Okay? But before we continue, again, this is for people with anxiety disorder. No? Ibig sabihin na wala siya talagang sakit sa pangangatawan. Kasi, syempre, ibang kwento yun. No? Ibang kwento kung talaga may sakit ka sa puso, may sakit ka sa lungs, may sakit ka sa thyroid, no? Ibang kwento yun. Okay? Ito talaga, wala talagang physical na sakit. Sabi mismo ng doktor, wala kang sakit, ayos yung test mo, ayos yung puso, ayos yung lungs, ayos yung thyroid, wala kang sakit. Sabi ng doktor sa inyo, ha? So, sabi ng doktor, so meron ka malamang anxiety. Ganun lang sinasabi niya. Yun ay para doon. Itong aking mga videos para doon, no? Kasi hindi nga ako doktor, sabi ko sa inyo, no? Okay. Anyways, before ko ituloy, kasi maganda yung topic na to. Before ko ituloy, yung gusto makipag-usap sa akin, pwede kayo mag-message. More of mentoring siya, ha? Hindi siya parang therapist to a patient. Kasi nga, sabi ko sa inyo, I'm not a practicing psychologist, pero ako po ay nakagraduate talaga naman ng psychology. At in fact, ako ay may certificate pa ng cognitive behavior therapy. Nag-aral ako mismo sa Australia. So, yung learning ko, pwede ko siya sa inyong i-share. Okay? So, para ma-manage ninyo ang inyong mga simptomas. Okay? Alam niyo kasi, kapag naiintindihan ninyo kung ano yung nangyayari sa katawan ninyo, maiisip nyo na hindi naman pala delikado ito, then nawawala yung takot. At kapag nawala yung takot, nawawala yung simptomas. Kasi tandaan ninyo, ha, yung simptomas na yan ay lumalabas lamang kapag may takot. Okay? Kapag may takot. Kapag may takot na ano yung nangyayari, forever na ba akong magiging ganito, wala na ba itong katapusan, hindi na ba ako gagaling, hindi na ba ako babalik sa dati kong sarili. Yan yung lagi ko narinig na gusto kong bumalik sa dati kong sarili, no? So yun yung mga pinagsasabi ninyo, okay? Natin, lalo na nung ako meron din naman noon. Yun, okay? So kung sinong gusto pong kumausap sa akin, ay pwede nyo kausapin, mag-message lang kayo sa Anxiety Disorder Philippines, sa Facebook page ng Anxiety Disorder Philippines, para nyo malalaman kung sa akin yun, kasi marami ng mga lumabas na mga Facebook pages, no? Malalaman niyo yun kasi yung aking certificate sa cognitive behavior therapy ang naka-profile pic doon. Profile ba o background? Basta ganun. Makikita nyo, nakasulat lang, boring, kasi certificate ko yung naka-display doon, okay? So doon nyo lang malalaman. It's Anxiety Disorder Philippines. Ngayon, in terms of tatanong kayo sa presyo, pag-usapan po natin, wag lang mas mataas yung presyo ng baka. Okay? Doon sa mga walang pera. Okay? Pero kunyari ikaw ay isang doktor, isa kang abogado, isa kang empleyado na maayos naman ang buhay, magbigay naman tayo ng tama. Ano? Yung tama. Kasi nag-aral ako sa Australia, mahal yun. So alam niyo yun, no? Pag professional naman kayo ganun. Pero kunyari makikisama pa kayo dun sa talagang may hirap na mga tao na nangangailangan ng tulong,
wag naman, ibigay na natin sa kanila yon, yung ganong pagbibigay. Ngayon, kung ikaw talaga ay mahirap at wala kang pinagkukuhanan ng pera, halimbawa wala kang trabaho, ikaw ay estudyante na walang-wala rin, kasi may estudyante naman na mahihiyaman kumbaga, ang wish ko lang is that kung ano yung ibabayad ninyo sa mga doktor, wag nyo naman ilayo, no? Pero kunyari talagang tipong 200, mas mahal pa yung Starbucks mo, ano pa lang yung kape, wala pang merienda, medyo maging considerate naman tayo, kasi kakainin niyo yung oras ko magpag-usap ako sa inyo ng mga 30, 45, 1 hour, depende yan sa kondisyon ninyo. So ganun, di ba? Konsiderasyon lang din. Ngayon, kung ayaw nyo magbayad, okay, kasi yung bayad ko naman, it's not really bayad pagkakakitaan. It's more of bayad para sa donation na lang kasi tumutulong ako, tutulong din kayo sa akin, parang ganun. Intindihan nyo ba yun? Kasi ganito yan kung ayaw nyo naman pag-usap sa akin, itong video na to libre, wala kayong babayaran dito. Lahat ng sasabihin ko nandito na rin naman sa video, so walang pilitan. Andito na, libreng-libre. Kaya wag nyo na ako sasumbatan na ano ba yan, ano siya, yung pinagkakakitaan niya. Okay, pagkakitaan ko man o hindi, wala kayong pakialam. Okay, kasi ako'y tumutulong lamang. The fact na I do videos, pero yung tipong kakainin mo yung oras ko, magsuspend ako ng time sa inyo, bakit in the first place? Sino ka ba? 'Di ba? Yun yung sasabihin ko sa iyo, tapos i-judge mo ako na gano'n. Bakit? May responsibilidad ba ang tulungan ka? 'Di ba? Wala. So, pero because I wanna help people, I do this out of my love for people. Pero kung ikaw yung tipong tao kasi na madumi isip, yung negative, pangit, yung ugali, hindi para sa ito. Pwede ka rin maghanap ng ibang video, wala namang pilitan. So, basta sa akin, I wanna help you. Ngayon, kung tipong kakainin niyo yung oras ko, siguro fair lang naman na humingi ako, no? Diretsohan na merong charge. Pero again, kinaklaro ko naman sa inyo, hindi ako doktor, hindi ako practicing psychologist. Ito ay more of coaching lang, mentor. Parang kumbaga nagpunta ka sa isang feng shui. 'Di ba yung feng shui nga binabayaran niyo yun, 'di ba? O sige pa feng shui tayo, magkano yung babayaran? Si Father nga kahit mag-bless na ng bahay niyo, inaabutan niyo, 'di ba? Naintindihan niyo ba 'yan? Pero kung tipong negative ka, ikaw, wala, pinagkakitaan. Hindi ko pinagkakitaan kasi may YouTube naman. Okay? Pwede kayong manood doon, libre-libre. Kasi may mga nagko-comment, nakakabuisit lang. Yung tumutulong ka na, tapos negative pa talaga sila. No? May ganun tao talaga. So, pero alam mo, pag ganun yung personality mo, kawawa ka rin. Kasi babalik sa iyo Ibig sabihin, hindi babalik sa karma, it's more of, pagising mo pa lang negative ka na, hinahanap mo na agad yung mga mali sa mga tao, then yung buhay mo hindi magiging masaya kasi ganun ka lalo na kung yung tao totoo. Siguro kung tipong yung tao manluloko, yan pwede mong ganyanin, manluloko, pero kailangan may pruweba ka na manluloko talaga yung tao, kasi kawawa rin yung tao. May napanood niya ako sa yung sa Tapatan ba yun, face to face. Maya na tayo magkwento, kasi parang dito sa sinasabi ko may natutunan din naman kayo sa mga ganitong usapan kasi pang araw-araw nyo na buhay ito ano ba yung sasabihin ko about the face to face? Nakalimutan ko, ang ganda pa naman nun. Yun, yung Ali, nakita ko yun, pinagchichismisan siyang aswang, diba? So chinismis tong buisit na kapitbahay, bobo, yung kasi nakikita doon niya nasa bubong yung Ali, so therefore aswang siya. So pinagkalat na ngayon, mahirap lang yung Ali, so hindi ngayon bumibili yung mga tao sa kanya kasi takot. Yung mga bata tumatakbo palabas dahil sa buisit na tatanga-tangang negative na tao. Nakakabuisit, nagigigil talaga ako. Parang kung ako yung pinagsabihan niya na aswang ako, parang sasampalin ko talaga siya na, bro mo, ang buti sana kung ako lang yun. Hindi nga wala kang karapatan Bro mo, paano yung pamilya ko, yung mga anak ko, hindi makipaglaro yung mga bata doon sa mga anak ko kasi
iniisip ng mga kabataan dahil sa chinismis mo na aswang yung pamilya ko. Hindi ba? Mag-isip ka naman. Malamang, tingnan mo yung sarili mo kung ikaw yun. Pag ikaw yun, at hindi ka magbabago, mamatay kang miserable. Mamatay kang malungkot. Kasi, una hindi mo dapat ginagawa yun. Negative kasi siya eh. So, ikaw mismo, kahit totoo siya sa utak mo na, sigurado ako aswang kasi nakita ko siya sa bubong eh. Kung ganun ka kasi kabobo lang, na nakita mo siya sa bubong, yun yung pruweba mo, feeling mo, at naging totoo sa'yo. Kasi nga, bobo ka talaga. Then, mamamatay kang malungkot, hindi masaya, may nervyos, may depression, kasi ganun ka nga mag-isip. Tapos yung pag-iisip mo, kabobohan pa talaga. Dahil nakita mo na sa bubong, aswang, 'di ba? Kaya palang ginagawa ni ate, may binibilad siya dun sa bubong na yun. Pero ikaw, interpretation mo, gaya ng anxiety, interpretation mo, aswang siya. So talaga matatakot ka. Okay? So feeling ko, kapag ito awareness, kasi kadalasan pag ganito hindi mo aaminin eh, na ako nga, maaaring may ganun ako eh. Hindi ko lang alam. So ngayon, sige nga, pag-iisipan ko sarili ko kung kailan ako naging ganun. Alam ko na. Ito, sample ito, may naisip ako na na-realize ko, mali pala ako. Yung storya, ito, nagdala ako ng pasalubong. Okay? Nagdala ako ng pasalubong ng kape galing ng Bacolod sa pamangkin ko. Okay? Yung pamangkin ko, hindi naman malayo agwat namin, pero pamangkin ko siya eh, ganun. Yung mga pamangkin ko, yung mga katropa ko eh, ganyan. Wala sila sa house kasi magkapit-bahay kami. Binaba ko doon, sabi ko, gusto mo ng kape? Ganyan, sige, dadalang kita, ganyan. Wala ang tao dito sa bahay, iwan ko dito sa may upuan sa labas ng house. Okay, sa loob naman ng gate. Dito yung kape. Tapos, nakabalik na ako ulit doon sa bahay niya. Doon pa rin yung kape sa upuan. Ngayon, nasa loob ko, nagtatampo ko na, hindi, ito pa masakit, nasa sahig na. Sabi ko, bakit hindi pinasok yung kape doon sa bahay? Ayaw ba niya ng kape? Ganon. So naiinis ako na buisit, ganyan. So iniisip ko, pero mo, ikaw may magandang loob ka, iniwan mo yung kape para sa kanya, pasalubong na nga eh, 'di ba? Tapos makita mo nung bumalik ka, ba nasa sahig na, wala na sa puwan, hindi mo na pinasok sa bahay. So ako, yung bobong tao ko, mag-iisip ako na napaka walang iya naman ito. Binigyan ko ng kape, dinedma lang yung kape na ang sama ng loob ko na sana sa iba ko na lang tao binigay mga bla 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 ganyan. So dahil bobo nga ako, dahil hindi ko na iniisip yun, dahil yun, sana magkaroon kayo ng ganang awareness. So one time, hindi ko talaga sinasabi sa kanya, dead man lang ako, hindi ko sinabi na yung kita ko yung kape, wala. Isang araw nagkita kami. So tandaan, yung kape na yun lumalabas parang mga 1 linggo na. Okay, so nagkita kami doon sa bahay niya kasi magkapit-bahay kami. Sabi niya sa akin, alam mo ba na yung kape, sabi niya gano'n, ang tagal-tagal ko nang hinahanap yung kape, nandyan, bla 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 bla, hindi ko alam na nandyan yung kape. Gumagano siya. Sabi ko, ano ka ba? Sabi ko, di ba nag-message pa ako sa'yo na ganyan yung kape? Ito nakalimot, ano yun eh, nanganak na yun ng 3 beses, ganyan, busy yung pamangking ko na yun sa mga anak niya, siya pinagtuturo, ganyan. To hindi ko malang alam na nandun yun. Kita mo, di nawala yung iniskot, nawala yung galit ko. Nalaman ko yung katotohanan. Pero hindi mo alam na ganun ka pala mag-isip, no? Sino ba naman yung ayaw nga naman ng kape? So siya talaga hindi niya alam, nakalimutan niya, hindi niya nakita dahil sobrang busy siya. Okay? So may kasalanan ba siya doon? Wala. Pero ako yung naglagay ng, kasi totoo siya sa akin eh. Pero nagbigay ka ng pasalubong, umabot ng 1 linggo, hindi nakita yung kape doon sa sala, sa labas ng bahay. Di ba pati ikaw, buong-buo sa isip mo na hindi niya pinansin yung kape, buisit, bla bla bla, drama, kung ano naman, katangahan na nasa isip, ganun. Which is very true sa akin. Kasi totoo yun, may katibayan ako na hindi pinansin yung kape, 1 linggo na nandun. May katibayan talaga ako. Pero, turned out, may another reality, may another true story. So, ang another true story ay hindi niya alam. Actually, nung dumating ako, wala na doon yung kape, nakita niya na. Kaya sabi niya, alam mo, nakita ko yung may supot doon, hindi ko pinapansin ganyan. Pero nakita ko kape pala yun. Sabi niya, yun yung,
another katotohanan na sa kanyang version. May katotohanan din ako na version ko. Yun yung problema natin. So ano talaga yung totoong katotohanan doon? Kasi katotohanan ko, yung kape isang linggo na nandun, hindi nila dinampot, nakita ko nasa sahig pa, bla bla bla. So hindi nila binigyan ng panghalagahan. So may katotohanan siya sa akin. May katibayan din ako eh. Pero ang katotohanan naman nila, hindi daw pala napansin, hindi nakita. Bakit kasi supot eh? Yung alam mo yung supot lang na papel, yung parang sa pandesal, kasi sa market lang namin binibili yun sa Bacolod. Takal-takal lang yan eh, mga brewed coffee doon. Ganun. So may katotohanan siya. So ngayon, may katotohanan ako, may katotohanan siya. Ano talaga yung katotohanan? So nakirinig, ang ibig sabihin, ano yung totoong katotohanan? Yung katotohanan ko, plus yung katotohanan niya, totoong totoo. Gets nyo? So ngayon, di nawala na yung galit ko dahil alam ko na yung buong kwento, no? Nung sa left and right. Alam ko yung kwento. Yung kwento ko lang kasi right lang eh. Kwento ko lang eh. Yung left na kwento, hindi ko alam. Okay? So baka iniisip nyo, hindi kayo yung ganung klaseng tao na maiinis, gagawa ng kwento. Ayun. Okay? Iba naman talaga yung gagawa pa ng talagang kwento na hindi totoo. Yun yung kasinungalingan. Yun yung iba pa yun. Mas malala yun. Okay, talagang ako sa impyerno ka pa nga pupunta nun kasi nasa 10 commandments yan eh, no? Thou shalt not something. Oo, yung gagawa ka ng kasinungalingan para sa neighbor mo. I think nandun yun. I'm not sure. Pero alam ko parang nandun yun. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. May Tagalog nun eh. Huwag kang bahala na kayo dyan. Basta meron, okay? So yun. Okay, ngayon, mabalik na tayo. Ito na yung pinakamaganda. So anong gagawin dun sa mga negative thought, catastrophizing? Again, dalawa kasi pinanggagalingan yan. Okay, yung isa sa frontal lobe, yung rational, yung pag-iisip mo na what if, diba? What if forever na to? What if hindi ako gagaling? What if mamamatay na ako? What if may cancer ako? What if ganyan? Yan. So ano yan, ang nag-iisip niya nasa frontal lobe, okay? Frontal cortex. Yan. Meron namang isa na ang problema niya yung nararamdaman niya sa katawan. Anything, may maramdaman na siya sa katawan, boom, automatic, mamamatay ako. May sakit ako, malala ito, ayoko to. So ganun automatic kung may konting nararamdaman. Okay? So dalawa yung pinanggagalingan. Yung isa sa thought, yung isa sa feelings. Okay? So ngayon, pero lahat yan pupunta pa rin sa isip kasi meron tayong tinatawag na according to Claire Weeks, Dr. Claire Weeks, meron tayong ano nga ba yung 1 and 2? Shoot, nakalimutan ko. Pero ito, gagawin ko na lang sarili kong salita. Pero it's the same idea. Ayun, fear 1 at fear 2. Okay. So yung fear 1 ganito. Yung fear 1 galing sa pag-iisip mo. Halimbawa, paano kung habang buhay na ako maganito? Paano yan? Fear 1 yan. Okay. Ang fear 2 nun, papaypayan mo pa. Yung tipong, totoo to kasi ganito. Yung kapitbahay ko, nakita ko ganito, nabasa ko ganito talaga, namamatay sila, ganyan, may cancer sila, nababaliw sila. Yun yung fear 2. May fear 1 ka na nga na, what if ganito? Biglang pinaypayan mo pa, dinamihan mo pa yung mga pag-iisip mo na, yung kapitbahay mo ganito, yung nabasa mo ganito, hala. Ayan ang fear 2. Ngayon sa katawan naman, tumitibok yung puso ko. Fear 1 na. Lagi mo ng fear 2. Hala, baka heart attack to. Hala, baka ganito. Yan ang fear 2. Okay, so fear 1 and fear 2. Okay, so naintindihan niyo yan, yung fear 1 and fear 2. Okay, lahat yun nasa thought. Okay? So ang fear 1 pwede manggaling sa pakiramdam, yung bakit parang ganito yung nararamdaman ko. May fear 1 ka na kagad. Fear 2 lalagyan mo ng heart attack to. Yan ang fear 2. Gets? Gets ha? Okay. Sa katawan nang galing muna. Pero kung sa isip, yung tipong kunyari nabasa mo yung hirap sa paglunok ay may cancer, yung hirap sa paglunok ay delikado. Hala, ganun ako, fear 2. Ay, hala, may cancer ako, ganun. So napansin nyo, pupunta lahat siya sa thinking. Okay. So anong gagawin? Ang gagawin, dahil naiintindihan ninyo kung paano ang mekanismo ng anxiety, dapat
by now, meron ka ng realization na ito ay gawa lamang talaga ng anxiety mo. Na sa ilang taon kang buhay, ilang years na nangyayari yung buhay mo, araw-araw, paulit-ulit, wala naman nangyayari sa'yo. So hindi ba sapat makatibayan na yon na yung mga kinakatakutan mo ay hindi naman talaga nangyayari at ginagago ka lang talaga ng isip mo. So dapat nasa isip mo na anxiety lang to. Ganito ang anxiety. Ilang taon na akong ganito, paulit-ulit, araw-araw ganito ginagawa niya. So therefore, hindi ako namamatay, hindi ako na heart attack, hindi ako na stroke. Anxiety lang to. Kung merong heart attack, merong stroke, well, meron ding anxiety. Intindihan ninyo? Ay, nakalala ko yung anxiety na yan. May napanood ako sa si Arnold Clavio, may mga guest siya, mga ano ba yung mga bading sa word natin, basta mga bading, mga komedyante, ay nakalimutan ko yung word na bading basta anyways, basta bading. Sabi niya, alam mo alam mo yung anxiety na yan, hindi naman talaga yan hindi naman talaga yan something, basta ang bottom line, sinabi niya na lang, ang anxiety ay isang feeling na nararamdaman daw ng mga kasambahay. Bakit? Arnold Clavio to interview. Yung feeling daw yon na nararamdaman ng mga kasambahay kapag binibigyan sila ng bonus. Sabi daw niya, kunyari binigyan na ng bonus, ito, may bonus ka. Sabi ni kasambahay, ay, salamat ti, anxiety. Yun daw yun, kaya yun yung feeling, anxiety. Buisit. Para panoorin nyo yun, nakakabwisit. Yung anxiety. Kaya pala pakiramdam siya ng isang kasambahay na nakatanggap ng bonus. Anxiety. Ayan, anyways, mabalik na tayo sa kwento. May mga sideways talaga, pero kahit hindi naman ako nakatumbok dun sa anxiety symptoms, yung mga pinagsasabi ko, I'm sure may silbi ito. Kaya nun, yung aswang-aswang na kwento, talagang magiging miserable ka pag ganun. Ako rin nga, di ba sabi ko sa inyo ganun. So mabalik tayo. So again, merong fear 1, fear 2. So ano na nga gagawin? Kasi iba, pag iniiba ko lang yung isip ko, nawawala naman. Okay. Ang ginagawa ko, maglalakad lang ako, magja-jogging ako, nawawala naman. Yun yung sinasabi nila. Basta tatrabaho lang ako, nawawala naman. Okay. Ang problema niyan, paano kung hindi ka maka-jogging? Paano kung nasa isang mataas na building ka, na may meeting doon, hindi ka maka-jogging? Ano gagawin mo? Paano kung, kasi ang problema dun sa pag-iiba, ano yun, ang ibig sabihin kasi noon, iniiwasan mo. Okay? Iniiwasan mo, di ba sa mga nakaraang video ko, sabi ko, kapag ang silbi ng inyong management or coping, yung mga ginagamit niyong tools ay para lamang iwasan ang simptomas ng anxiety, then nagkakamali kayo. Kasi hindi kayo tatantanan ng anxiety. Hindi kayo tatantanan ng anxiety na yan. Magiging cycle siya pa ulit-ulit. Kapag avoidance yung ginagawa ninyo, magde-deep breathing ako para mawala tong anxiety ko. Ayun, nawala, effective. Paano kung yung panahon na hindi siya magiging effective, ano mangyayari sa inyo? Yari kayo, di ba? Kaya ito po ang gagawin. Number 1, acknowledge. Ito ay anxiety lamang. Ito, kumbaga, kung may heart attack, meron ding anxiety. So ang heart attack ay sasakit ang puso, mahirapan huminga, mangingiti, mabilis, patay agad. Yun, anxiety. Kung may heart attack na, okay, may heart attack na. Ngayon, yung sa'yo, anxiety ang tawag doon. Yung nararamdaman mo, anxiety. Naintindihan mo? Kung may GERD ka, halimbawa, ito, ang sakit ng dibdib ko, ang hapdi nung acid. GERD yun. Okay, GERD. Okay. So, nililabel mo, GERD yan. Okay? So, yan ang GERD. Okay? Ganun. So, ngayon, yung nararamdaman mo,
ninervous ako, blah 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 blah. Ang tawag dyan, anxiety. Okay? So, ang tawag doon, anxiety. Ngayon, ang tanong, ang anxiety ba mamamatay ka? Ang anxiety ba ay mabubulag ka? Ang anxiety ba ay mapipilay ka? Ang anxiety sa katawan, sa kung saan man? Ang anxiety ba ay ano pang gagawin sa'yo ng malala? Ooperahan ka pag may anxiety ka? Hindi naman, di ba? So, ang tawag dyan, anxiety. So, label it. Pag nararamdaman mo na, ay nako, andito na naman si anxiety. Okay, anxiety, sige. Kumbaga parang, kumukulo yung tiyan ko, gutom ako. O ganun lang. Kumukulo yung tiyan ko. Dahil kumukulo yung tiyan mo, wow, gumaganon siya. Ay, gutom ako. O ganun lang siya. Wala nang, tapos na, wala nang problema. In-acknowledge mo na siya. Kung sumasakit dibdib mo at mapdi na parang may acid, GERD lang to. May GERD ako. O yun, na-label mo na siya. O alam mo nang GERD siya, ang isip mo, wala ka sa danger kasi GERD lang siya Yung kumukulo yung tiyan mo dahil sa gutom, dahil alam mong gutom lang, hindi ka na magiging miserable kasi alam mong gutom lang. So ang gagawin mo, ay, ito na naman yung nervous ko, yung adrenaline ko, anxiety lang to. Ngayon ang tanong, bakit hindi agad natatanggal yung ganun? Kasi lumabas yung chemical mo, yung adrenaline mo. Dahil lumabas yung adrenaline mo, nandyan yan ng 15 to 20 minutes, 30 minutes, depende pa yan. Kung mag-iisip ka ulit ng pangit, pwede tumagal-tagal. Pero hindi yan nagpipik, mga pick lang yan, 15-20. Uulit lang yan kapag nag-negative thought ka na naman. Kaya parang feeling mo buong araw ka. Pero in reality, ang pinaka-peak lang yan nasa 15 to 20 minutes. Magsasubside yan kasi hindi kaya ng katawan natin ang mag-peak ng anxiety ng buong araw. Anong nangyari niya? Mag-peak, bababa 15-20 minutes ngayon. Actually kalmado na yan pero mag-iisip ka ulit na hindi, paano kung may cancer, aangkit ulit yan. So kala mo tuloy buong araw yun, naglo-loop siya. Okay, gano'n. Ang ganda nitong topic ko na to kahit yung mga side stories ko, feeling ko lang. So una is acknowledge, no, na anxiety lang to, gaya ng pag-acknowledge mo na GERD lang to, migraine lang to, yung kung diabetic kayo, diabetes lang to, etc. So ganun lang siya, label. Pagkatapos nun, hintayin mo lang mawala, no, yung adrenaline kasi yung chemical na yun nararamdaman mo pa yan 15 to 20 minutes yan yun, di ba, yung pag nagulat ka, wala. So, hindi naman agad mawawala yung takot na yun Magsasubside pa yun Tapos bilang, di ba, ganun yun? Okay? Pagkatapos, pag na-acknowledge mo na siya, pero ganito hindi madaling ma-acknowledge, anxiety lang siya kung hindi mo siya naiintindihan. At para maintindihan mo, nandoon na sa aking YouTube videos. Nasa YouTube videos ko na yung paliwanag bakit nangyayari yung anxiety, ano yung mga gagawin, etc. Okay? Pwede mo rin gamitan din naman ng deep breathing exercise para mabilis na kumalma yung katawan mo. Pero not because nag-a-avoid ka dun sa feeling, kasi hanggat takot ka sa nararamdaman mo, tutuloy-tuloy yan. Okay? Hanggat takot ka sa simptomas mo, ibig sabihin hindi ka pa nagre-recover. May mga nagtatanong din paano malaman ko nag-recover na? Nagre-recover ka na kapag wala ka nang pakialam sa simptomas mo. Okay? Yung bang kahit nandyan yung simptomas mo, alam mong wala ka sa danger. O, ganun. Okay? Yung mga tanong dito na, mag-recover na ba ako? Ganun lang. Ibig sabihin na recover is kahit nandyan yung simptomas, wala ka nang pakialam sa kanya at ginagawa mo na yung iyong buhay. Okay? Yung tipo lumalabas ka na, may party ka, kahit nandyan yung nararamdaman mo, nakaka-recover ka na nun. Okay? Ganon. Okay? So, acknowledge anxiety. Okay. Anxiety. Okay. So, may anxiety lang to. And then, wala ka nang gagawin. Gawin mo na yung buhay mo. Tuloy mo na. Okay? Ngayon, kung gusto mo lang mapabilis, mawala yung adrenaline, pwede ka mag-deep breathing exercise. Again, hindi siya para iwasan, but para padaliin lang na pababain yung simptomas. Kasi alam mong hindi yon delikado at hindi naman danger yun. Okay? At mas early na matutunan mo yung ganong management, mas magiging masaya ang buhay natin. Not because gusto nating masaya lagi. Wala namang taong masaya lagi. Okay? May panahon na pagod, may panahon na inis, may panahon na galit. Ganun lang yan. So ganun lang gagawin. Walang gagawin.
acknowledge. Anxiety lang to, parang GERD, parang migraine, parang kung ano pang meron kayo na yung symptoms, ganun din may anxiety. Okay? I hope may natutunan kayo sa video na ito. At like and share. At again, yung gusto makipag-usap sa akin, pwede po kayo makipag-usap sa akin. Subukan ninyo. Kasi alam niyo, nagbibigay naman ako ng libre sa totoo lang. Yung iba, yung ibang nakausap ko dito na libre, mag-comment kayo dyan. Para lang mapatunayan natin sa mga tao na may ganon. Okay, lalo sa mga negative people, nakakabuisit. Tumutulong ka na nga, ganun-ganun pa. Okay? So with that, maraming salamat. Bye!